Isang malikhaing araw mga bata, tuklasin natin ang malawak na sining, kultura at yaman ng ating bansa sa tulong ng ating unang aralin sa Arts 5 para sa unang markahan. Ako si Teacher Chef Adela, ang inyong gurong magbibigay ng karagdagang kaalaman upang mas mahasa ang inyong talento sa sining. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa kasaysayan ng Pilipinas at matutunan ang pagguhit ng mga sinaunang bagay. Ihanda na ang inyong mga kagamitan tulad ng art module, notebook at ballpen. Ganon din naman ang kagamitan sa pagguhit tulad ng malinis na papel, lapis at pambura, at ang inyong mga crayola o marker. Sa ating aralin, kayo ay inaasahang makikilala ang mga pangyayari, kaugalian at kultura na impluwensya ng mga dayuhan na dumating sa bansa sa pamamagitan ng pakikipagkaakalan. At makapagbibigay din kayo ng ilusyon na nagpapakita ng lalim at layo ng mga bagay na may tatlong sukat o three-dimensional effect sa pamamagitan ng pagguhit gamit ang cross-hatching at shading techniques. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin ang ating aralin at tayo nang mag-aral ng sining at kultura, gumuhit at magpinta, lumikat ilabas ang galing. Talento ay ipakita, humanda na sa aralin. Sabayan niyo ako sa pag-awit mga bata. Ulitin natin. Tayo nang mag-aral ng sining at kultura, gumuhit at magpinta, lumikat ilabas ang galing. Talento ay ipakita, humanda na sa aralin. Mga bata, tignan ninyong mabuti ang larawan. Sa inyong palagay, ano ang kanilang ginagawa? Pagmasdan at suriin mo ito. Ibigay ang inyong komento sa ating chat box. Ano ang inyong napansin sa ginagawa ng mga taong nasa larawan? Comment your answers! Maganda ang mga tugon ninyo mga bata. Tama kayo. Sila ay nagbibigayan at nagpapalitan ng mga dala nilang bagay o kagamitan. Nasubukan niyo na rin ba ito? Nakapagbigay na rin ba kayo ng inyong gamit kapalit ng isang bagay? Please comment heart emoji kung nagawa mo na ang pakikipagpalitan ng kagamitan sa iyong mga kapatid, kaibigan o maging sa kapwa ninyong kamag-aral. Tignan ko nga, ayan, marami sa inyo ang naranasan ito. Nakatutuwang malaman na ito ay nasubukan na ng karamihan sa inyo. Alam niyo ba na noong panahon, ang ating mga ninuno ay ganito ang kanilang gawain? Sila ay nakipagpalitan ng mga kalakal o produkto sa bawat isa. Hindi lang yon, sila ay nagkaroon din ng ugnayang pangkalakalan sa mga dayuhang dumayo dito sa ating bansa. Mayroon ba kayong naalalang dayuhang dumating dito sa Pilipinas base sa ating kasaysayan? Magbigay nga kayo at ikomento ito sa ating chat box. Mahusay mga bata, tama kayo. Ang mga Hapon, Amerikano at Kastila ay ilan sa mga dayuhang dumating dito sa ating bansa. Tandaan, ang kasaysayan ay dapat pahalagahan. Alam niyo ba, dahil sa mainam na lokasyon ng bansang Pilipinas, ang ugnayang pagkarakala na namagitan sa mga Pilipino at mga dayuhan ay nag-iwan ng malaking impluwensya sa ating kultura. Ilan sa mga dayuhang dumating sa ating bansa ay ang Sino? Arabe at India. Ang mga Tsino ay nakipagpalitan sa ating mga ninuno ng mga kagamitan, gaya ng telang seda,
tingga, seramika at porselana. Ang mga Arabe naman ay nakipagpalitan sa ating mga ninuno ng mga kagamitan gaya ng tapete at carpet at kasangkapang yari sa tanso. Ang India ay nakipagpalitan sa ating mga ninuno ng mga produkto gaya ng kristal, pulseras, at mga kasangkapang yari sa metal. Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang tawag sa uri ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa mga dayuhan? Komento ninyo sa ating chat box ang ano ang tawag sa sistema ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa ating mga dayuhan. Tignan nga natin kung tama kayo. Ang uri ng pakikipagkalakalan noong unang panahon ay barter. Mahusay mga bata, maraming nakakuha ng tamang sagot. Ang mga unang Pilipino ay nakipagpalitan ng halakal tulad ng mga produktong mula sa perlas, tigay o mga maliliit na kabibe. Ano din naman, banga. At maging ang mga pulot-pukyutan, ang tinatawag natin honey. Ngayon ay tignan natin ang isa sa mga produktong gawa ng mga unang Pilipino. Alam niyo ba kung ano ito? Suriing mabuti ang paraan ng pagbuhit ng mga banga. I-komento ang inyong mga napansin sa estilo ng pagbuhit nito. Paano na ipakita ang detalye ng mga disenyo? I-komento ang inyong mga napansin habang pinapanood ang video clip na ito. Maaari nyo rin gayahin at sabayan ang pagguhit. Kunin nyo na ang inyong mga malinis sa papel, lapis at pambura. Kumanda at sabayan ang gawain. Mapapansin ninyo sa video clip na gumamit ako ng estilo, cross-hatching at shading technique sa pagguhit. Ano ba ang cross-hatching? Ang cross-hatching ay paraan ng shading na ginagawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagguhit ng pinag-cross na linya. Paano naman ang shading? Ang shading o contour shading naman ay ang patagilid na pagkiskis ng pagguhit sa gilid ng larawan ng paulit-ulit. Tignan mabuti ang mga sumusunod na teknik dahil gagamitin natin ito sa ating gawaing pansining mamaya. Tandaan na ang hatching ay ang pagguhit ng isang tuwid na linya ng paulit-ulit sa isang direksyon lamang. Maaaring itong patayo o palihis. Ang cross-hatch naman ay ang pagguhit ng paekis na linya ng paulit-ulit. Ang contour shading naman ay ang pagkikis ng linya ng pakurba kasi sa figurang inyong piniki. Upang mas masanay kayo sa bagong teknik ng pagguhit, ihanda na muli ang malinis na papel, lapis at pambura. Sabayan ang video clip at halina gumuhit.
Ayan, inaasahan ko na kapag sanay kayo ng simpleng paraang ito at nakagawa ng ganitong larawan. Nakatutulong ang cross-hatching at shading techniques upang makabuo ng three-dimensional artwork o larawang may tatlong sukat. Ang 3D art ay nagpapakita ng taas, dapat, lalim ng mga isang obra. Ngayon ay ihanda ang inyong... Ang 3D art ay nagpapakita ng taas, dapat, lalim ng isang obra. Ngayon ay ihanda Ang 3D art ay nagpapakita ng taas, lapat, lalim ng isang obra. Ngayon ay handa na kayong mas mahasa sa pagguhit gamit ang cross-hatching at shading techniques. Muli, kunin ang kagamitan sa pagguhit. Maging ang inyong crayola o anumang pangkulay. Sabay-sabay tayong gumuhit. Guguhit tayo ng sinaunang bagay at lilikha tayo ng isang espasyo at bibigyan natin ng epekto tatlong-dimensional o 3D effect. Tandaan natin na sa paggawa ng ilusyon ng espasyo, dapat natin isaalang-alang ang pagkakapatong-patong o overlapping ng mga bagay. Mas malapit tignan ang isang bagay na iginuguhit na nakapatong o nasa harap ng isang larawang iyong iginuguhit. Panoorin ang video ng pagguhit at sabayan ito. Ganon din naman sa iyong pagguhit, bigyang pansin mo rin ang posisyon ng mga bagay. Ang mga bagay na nasa bandang itaas ng isang iginuhit ay magmumukhang mas malayo sa mga mata ng tumitingin sa larawan. Muli, panoorin ang video at sabayan ito. Dapat din nating tandaan ang sukat ng mga bagay. Ang mga bagay na mas maliit nating ginuguhit ay magmumukhang mas malayo sa ating paningin. Ganun din naman ang mga detalye ng mga bagay. Kapag mas malayo ang isang bagay, mas kaunti ang masisinagang detalye nito. Sabayan ang pagguhit sa video. Upang mabigyang buhay ang likhang sining, saalang-alang ninyo rin ang kulay ng mga bagay. Mga bata, sa video tip ay gumamit ako ng color pen at marker ng pagkulay. Maaari niyong gawin ang pagkulay ng inyong inuhit na larawan kapag nalapatan niyo na ito ng cross-hatching or shading technique. Dito sa video, naiuna ko muna ang pagkulay dahil mamaya imbes na lapis ang gagamitin ko na ay marker upang mas makita ninyo ang proseso ng ating cross-hatching at shading technique. Tandaan ninyo, mga bata, na mas malalim o mas matingkad ang kulay ng mga bagay na mas malapit sa tumitingin habang mapusyaw ang mga nasa malayo. Realistic ang ating mga ginuguhit, bigyang pansin natin ang perspektibo.
Ito ang paggamit ng mga linya sa paglikha ng ilusyon ng espasyo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa bagsak ng araw o ilaw, inyong tandaan na ang mga parte na di nasisinaga ng ilaw ay lalagyan natin ng crosshatch o contour shading. Ang parte naman na nasisinaga ng araw ay di natin lalagyan. Kung anong bahagi ang walang sinag ng liwanag, ito ang bahagi na walang anino o shadow. At ang mga bahagi naman na di nasisinaga ng liwanag ay ang bahaging lalagyan ng shadow gamit ang crosshatch at shading techniques. Panoorin at sabayan ang video. Tandaan na sa paggamit ng cross-hatching at shading technique sa pagguhit, makakalikha kayo ng mga larawang mayroong 3D effect o tatlong sukat. Ang cross-hatching at shading technique ay mga paraan sa pagguhit upang bigyang lalim, kapal at tekstura ang visual na paningin at patama ng larawang iginuhit. Halinang magsanay at gamitin ang mga natutunan sa ating aralin. Narito ang rubrics o pamantayan sa pagguhit. Lagyan ng check ang inyong puntos base sa inyong artwork. 5. Ang pinakamataas na marka. Una, nakasunod ako ng tama sa mga hakbang sa paggawa. 2. Malinis at maayos ang pagkakakulay. At 3. Nagamit ang mga teknik upang maging maayos ang larawang iginuhit. 4. Nailigpit ang mga kagamitan sa pagbuo ng likhang sining. Para sa ating pagsasanay, narito ang aking katanungan. Kung nais mo makipagkalakalan noong unang panahon sa mga dayuhan, anong produktong Pilipino ang iyong ipagpapalit? Iguhit mo ito. Narito ang aking halimbawa. Ang aking napiling iguhit ay banga. Ang banga ay isang produkto ng ating mga ninuno na ginawa nila mula sa luwad o putik. Maging maingat sa pagguhit. Kaanan lamang ang paghawak ng lapis upang madali ninyong mabura kung kayo ay magkakamali. Lagyan ng detalye at iba pang disenyo ang inyong iginuhit. At huwag mo rin kalimutan, kulayan ito upang mas maging maganda ang iyong artwork. Ang talento sa pagguhit ay napag-aaralan. Ipagpatuloy ang paglikha at pagsasanay upang ikaw ay mahasa.
Ang gawain ito ay nasa inyong art module sa pahina 19 to 20. Aralin 1. Sa gawa. Pagkatapos gumuhit, sagutin ang kayahin. Para sa ikalawang gawain, upang mahasa ang inyong kakayahan sa paggawa ng 3D drawing gamit ang cross-hatching at shading techniques, gumuhit ka ng mga sinaunang banga gaya ng seramika, banga, o anumang lumang kagamitan sa bahay. Gaya ng mga larawang ito. Sa inyong pagguhit, huwag kalimutang ipakita ang inyong natutunan sa ating aralin. Pagandahin at bigyan ng angkop na taas, lalim at lapad ang inyong ginuguhit sa pamamagitan ng cross-hatching at shading. Ang gawain ito ay nasa inyong art module sa pahina 21. Aralin 2, isagawa. Sasagutan ang kayahin sa pahina 20. Mayroon ba kayo mga katanungan sa ating aralin ngayon? Maaari niyo ito i-type sa ating comment box upang mabigyan ko kayo ng kasagutan. Ayan, meron na ditong tanong. Ma'am, sa pagguhit po, ano ang kaibahan ng 2D sa 3D effect? Magandang katanungan yan, mga bata. Ang 2D o ang two-dimensional ay nagpapakita ng flat surface. Maaaring magpakita ng haba o taas. Ang mga halimbawa ng 2D ay simpleng pagguhit ng pabilog, sulok, parisukat at pahaba na nagpapakita ng taas at haba lamang. Samantalang, kung gagamit tayo ng 3D o three-dimensional sa pagguhit, magpapakita ito ng haba, taas, lalim o lapad ng isang bagay. Mas magmumukha itong makatotohanan. Ang pinakasimpleng halimbawa ng 3D ay ang cylinder at pyramid na nagpapakita ng tatlong sukat. Mga bata, para sa inyong iba pang katanungan, ito'y bibigyan kasagutan ng inyong mga guro sa inyong follow-up discussion sa inyong mga paaralan. Mga bata, ang pagguhit ay nangangailangan ng tamang oras, kaya't huwag masyadong mamadali sa pagguhit upang maging maganda ang inyong likhang sining. Ako si Teacher Shen, nagsasabing, every child is an artist, kaya laging magsanay upang ikaw ay humusay. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata.